Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako po, matindi, mainit, kahindik-hindik itong ating tatalakayin. Mga kaibigan, babae na nabuntisan ni Senyor Aguila. Ito pala ay may anak na, di ba? Kawawa ang bata dahil pinagtulungan kitilin ang buhay. At sino-sino itong kumitil ang buhay na ito? Nako po, hindi na naawa dito sa bata. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, kahindik-hindik. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ikaw, si Ching Kaindoy, ay nabuntis ni Jerins Kilario na pinagtulungan naman ni Jerins Kilario at Janjan Ahok na grabe kaya pala ang mga tao kahit anong gawin niya sumusunod pa siya. Sila kahit pa sabihing magsinungaling ka para sa akin. Nagsisinungaling. Mga sinungaling sila, mga kaibigan. Lahat ng nandyan sa kabihan, mga sinungaling. Kaya gaya ng sinasabi ko, pag nagtagal, pag hindi sila na-stop, ang Socorro ay isang hub ng mga sindikato at walang magagawa ang ating mayor at saka mga tao na nakatira doon, magiging sunod-sunuran sa gusto ng mga kulto. Yun ang totoo. Yun ang totoong mangyayari. Kaya, grabe ang alam. Ang daming alam ni Jeng Plaza. Ang daming alam dahil nga siya ay At kahit nga sila mismo, si Jeng at saka yung asawa niyang si Daya, pinag-asawa sila ni Jerins Kilario. Si Jerins Kilario ang nagbigay kay Jeng ni Daya para sila ay magiging mag-asawa dahil ayaw ni Jerins Kilario na ituloy at pag-asawahin si Daya doon sa kasalin doon sa kanyang boyfriend, talagang kanyang minahal. Hinihiwalay ngayon ni Jerins Kilario. Ganon din si Jeng. Meron nang minamahal si Jeng. Pero pinaghiwalay ni Jerins Kilario at sila ngayon ni Daya ang pinagpares. Buti na lang ngayon silang dalawa ay nagka-developan na bumaba sila dahil hindi na nila kaya ang panluloko nila sa tao ng mga kulto. At nung bumaba na si Jeng, mga kaibigan, nakailang beses siyang sinundo ng sabi ni Jeng yung black na itim na van. Kasi nga, ang laki ng kawalan ng mga kulto sa pagbaba ni Jeng. Ang dami-dami, mga kaibigan. Ang daming mga expose na hindi na mabilang. Hindi maano na lahat totoo. Lahat totoo. Karimarimarim ang mga ginagawa ng mga kulto. Para lang mapasa kanila ang mga taong likas na mga mababait, masisipag. Hindi marunong mag-complain. Yan. Ginamit nila ang mga kahinaan na mga bayanihan. Ginamit na mga walang hiya. Bukod sa sila ay mamamatay tao, manluloko,
pati bata sa sinapupunan, nung may nabuntis si Jerence, yung kanyang babaeng, laging kasama niya kahit saan, nabuntis ni Jerence. Pinainom lang ng lason. Lason sa binubuntis nung Cheng Kaindoy. Sorry ha. Sorry, Day. Hindi ako marunong maglagay sa ng daho-daho. Ikaw, si Cheng Kaindoy, ay nabuntis ni Jerence Kilario na pinagtulungan naman ni Jerence Kilario at Janjan Ahok na ipalaglag at malaglag ang pinagbuntis ni Cheng Kaindoy na anak nilang dalawa ni Jerence Kilario. Pinalaglag, mga kaibigan. Matalino si Cheng. Matalino. Matalino. Dahil siya talaga ay nagdududa na bakit pinapainom. Ay sinundan. Dinugo. Alam niya din. Alam din ni Cheng. Nang dinugo na ang bata. Mga grabe na. Yung sinabi niyang mabalikan ko yung So, yung mga nag-adjust nga doon nila ipahouse at ipapadlock. Si Cheng ang nagpapadlock doon sa mga mag-asawang gawa ni Jerence Kilario, yung mga minors. Siya ang nagpapadlock sa mga bata. Hawak niya ang padlock doon sa ang mga bata sa ilalim ng kwarto na walang bathroom. So pagkailangan daw gumamit ang mga bata ng bathroom, ikakatok pa. Mga ngatok, buksan nyo ako. Kailangan ko ng bathroom. Kasi nga daw, walang ganun para daw kunting room lang. Walang matatakbuhan ang bata. Maano na siya. Kasi nga, pinaparape na ni Senyor Aguila ang babaeng naging asawa doon sa batang lalaki din. Pinapadlock. Sabi ni Cheng mas okay pa daw yun. Mas mahirap daw yung mga nakakulong na mga nag-adjust na mga mag-asawang minors doon sa Barangay Aguila. Okay, alright. Heto na naman tayo, mga kaibigan. Pasensya na kayo sa audio ko at medyo namamalat ha. Gamit na gamit ang audio ko eh. Kumusta po kayo? Naku po, matindi. Matindi na naman itong ating tatalakayin. Shoutout at maraming salamat, Ma'am Dayan Dantes. Ipahintulot muli ang paggamit ng inyong video clips. Muli po gusto kong ipakilala sa inyo itong si Ma'am Dayan Dantes sa lahat po na aking mga bagong subscribers na hindi pa nakikilala itong ating nagsisiwalat, si Ma'am Dayan Dantes ho. Siya po ay biktima rin ng kulto before, tumiwalag lang siya at ngayon ay nasa Amerika siya at ang kanyang pamilya hanggang ngayon ay biktima ng kulto na hindi pa rin umaalis diyan ho sa loob ng kapihan at ang kanyang kapatid noon ay napaslang ho na di umano ang sa sinasabi niya ay ang mga pumaslang di umano ay itong mga leader ng kulto. Okay, counting paalaala ho, paalaala itong salaysay ni Ma'am Dayan Dantes ay translate na po sa Tagalog. Siya po ay mayroong live interview dito ho sa dati na tauhan ni Senyor Aguila na tagaluto na ngayon ho ay bumaba ng bundok, tumiwalag dahil para isiwalat lang po ang mga kaganapan na may katotohanan na kawalang hiyaan nitong si Senyor Aguila. Ha? Muli po, pasensya na sa audio ko, namamalat ako eh. At ito din po nagsiwalat na ito na lalaki na tagaluto ni Senyor Aguila ay biktima rin po ng partner. Yung hindi sila mag-boyfriend, mag-girlfriend, ay pinag-partner ho ni Senyor Aguila. But ngayon ho ay nagka-developan sila, ay nagsasama po diyan ho sa baba ng kapihan
simula noon tumuwalag sila na ika nga po'y malaya. Okay, sa kadahilanan po na ito, dito tayo magbabatay ng ating pagtatalakay sa salaysay ni Ma'am Diane Dantes, dahil yung kanyang live interview dito sa tunay na nagsiwalat na tagaluto ni Senyor Aguila ay Bisaya po ang salita. Kahit ako po hindi ko maintindihan, para sa kapakanan po natin lahat na hindi nakakaintindi ng Bisaya, para lubos po nating maunawaan dito sa translate na Tagalog ni Ma'am Diane. Okay, patuloy po tayo at dire-diretso na. Ako po matindi. May anak pala ito. May anak pala itong si Senyor Aguila. Kaya lang ho ay pinakitil niya ang buhay. Maliwanag ko diyan sa ruling ng video. Itong pinangalanan. Ang pangalan ay si Jane. Pasensya na po. Itong tagaluto ni Senyor Aguila at si Jane ay magkatunog lang po ang pangalan. Jing at Jane ay magkaiba ho. Yung Jane ho, ito ang asawa di umano, laging kinakama na minor de edad pa noon. Ngayon ay nasa tamang edad na. Ay siya pong binuntisan ni Senyor Aguila na pinagtulungan di umano, nakitilin ng buhay diyan no sa loob ng tiyan, at nang sa ganun po ay bawian ng buhay. Ang sa madalit salita ay pinainom ng anumang pampalaglag, pero bata na ho mga kaibigan. Pinainom ng pampalaglag at nang sa ganon ay bawian ho ng buhay at malusaw na maging dugo. Nako po, hindi ako may sabi. Yan po ay sabi naman ni Jing. Yan po si Jing ay tagaluto naman ni Senyor Aguila na bumaba ng ika nga po'y bundok timiwalag, na tinranslate naman sa Tagalog ni Ma'am Diane. Matindi, di ba? Nasa ito talagang kulto na ito. Sabi nga ng ating mga taga-subaybay diyan no, sa comment section ay dapat ibaon ng buhay. Ay kung pipili nga lang ho At kung hindi natin malalabag ang karapatang pantao, dahil sumusunod pa rin ho tayo sa tamang proseso sa pagparusa, dahil may batas ho tayong nasusunod. Kung wala ho tayo mga batas na ika nga po'y ginagalang dito sa ating ika nga po'y kinatatayuan sa bayan, sa bansa natin Pilipinas, ay yanong sarap po ibaon ng buhay nito si Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. Hindi po tayo magbibigay ng ganitong public opinion kung wala ho na mga buhay na testigo, kung wala ho na mga video na nagpapatunay na talagang ginagawa ito ni Senyor Aguila. Kahit sabihin pa na lumalabas sa investigasyon na siya ay isang robot at ginagamit lang, that is not excuse. Ginawa niya yon, kaya dapat parusahan siya. Maliwanag ko sa video na ito ang sinasaad. Itong babae binuntis, pagkatapos mabuntis ay malaki ang tiyan, bata na, malaki na ang tiyan, di ba? Bata na ang laman nun. Pinagtulungan, naku po, karumal-dumal. Pinagtulungan, nakitilin ng buhay sa pamamaraan ng pag-inom na ika nga po'y para malaglag itong bata sa sinapupunan. Alam ko, hindi lang isang beses ito ginawa niya. Yan po ay according sa salaysay ng ating ika nga po'y nagsisiwalag. At ito po ay hindi lang ika nga po'y nagbabatay tayo diyan no, sa ruling ng video na pinakita natin ngayon. Sapagkat nung mga nakaraan pong hearing diyan sa Senado, ito po ay mayroon na ding nagsiwalat na nangyayari. At dito nga po ay muling pinatunayan na nangyayari po ang ganyan. Mga kaibigan, mantakin nyo, kahit hindi ho kulto, once na nagkaroon po ng pag-abortion, pagpalaglag ng bata ay isang malaking kaso, at ang karamihan ho ay pinupusasan dahil labag ho sa batas yan.
Kumitil ka na ho ng buhay na yan. Mga bata na inosente, gusto po ang mabuhay. Subalit sa kamay ni Senyor Aguila, sa kuko nitong walang hiya na Senyor Aguila, ay binabawian ho ng buhay. Mga kaibigan, itong gin na ito na tinatawag doon sa ating upload, mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakakabisita sa aking upload, ilang hours po ang nakakaraan. Bisitahin nyo po at i-like nyo, at nandun nyo po ang pangalan na Jane, na tinatawag ito na inaasawa. Asawa kung tawagin sa kama. Subalit, hindi ho sila kasal. Ito ay minor de edad. Abat ayon po sa ating nagsiwalat, ngayon daw po, ito ay nasa wastong edad na. At kahit saan magpunta, Korea at ibang bansa, ito si Senyor Aguila ay kasama nito. Itong kanyang asawa sa kama na dati minor de edad na ngayon ho ay nasa tamang gulang na. Maliwanag po diyan, mga kaibigan, sa ruling ng video na pinagtulungan itong ika nga po'y bata na nasa tiyan upang malaglag. Diyos mio, mahabagin. Sino ang mga pangalan na ika nga po'y nagtulong-tulong upang malaglag ang bata, upang kitilin ang buhay? Ay siyempre, itong nabanggit na pangalan diyan ho sa ruling ng video. Hindi ko na muling babanggitin dahil napakalinaw ho diyan sa ruling ng video. Matindi, malaki, marami ang nalalaman na may katotohanan itong nagsiwalat nitong mga ito, dahil siya ho ay may partisipasyon kung paano yung iba tinitimpla na ika nga po'y iniinom para tumitil ang buhay. At sa puntong iyon ay sinundan di umano itong ika nga'y si Jane nitong nagsiwalat at kumakalat nga ang dugo sa makatuwid yung ininom niya at pinainom sa kanya ay siya ginsanhi uparang kitilin ng buhay doon po sa ilalim ng tiyan. Malusaw, mga kaibigan. Napakawalang hiya, di ba? Kaya tama lang ho ang mga public opinion ng ating mga mahal na taga-subaybay na sila ho ay talagang pinupulutan ang pangalang Mamerto Galaneda, Karen at iba pa niyang kasamahan diyan sa kulungan, na ang gusto po nila ay huwag nang makalabas ng kulungan dahil para na sa ganun marandaman po nila ang lupit at ganti, at unang-una hustisya po ang kailangan. Beno, mga kaibigan, abangan po natin sa susunod na hearing dahil November 7 po ay may impormasyon tayo na magkakaroon ng pangalawang hearing diyan ho sa Senado. Ba't hindi po natin alam? Baka biglang nagbago na naman ang isip ni Bato. Kasi before, ang pinapaliwanag niya ay diyan ho sa kapihan mismo gaganapin ang hearing. Ba't hindi po natin alam kung saan gaganapin ngayon, mga kaibigan? Marami pong kaabang-abang dito, mga kaibigan, sa gaganapin na hearing. Nako po, sabi ko nga po sa inyo, patindi ng patindi, lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon, ay parami ng parami ang ating matutuklasan dito ho sa pagkatao ni Senyor Aguila at iba pa nilang kasamahan. Baka taong 2024 na ho, malapit na, di ba? Ilang tulog na lang, Pasko na, at magkakaroon po tayo ng panibagong taon, ay mararagdagan pa muli ang panibagong pagtuklas sa mga kalukuhan ginagawa nito si Senyor Aguila. Hindi po posible yan, hindi ito matatapos hanggang taon 2023 dahil napakarami pong biktima nito, dahil ilang taon po itong namayagpag sa kalukuhan nung hindi pa nabibisto. Marami hong biktima nito, subalit ang iba ay hindi pa nagsasalita. Ay katulad nga ng na-vlog natin nung nakaraang araw, ang ibang testigo ay umatras, mga kaibigan, dahil sa takot. Tinatakot ho nitong mga walang hiyang leader ng kulto. Ba't hindi po natin alam
Kung mayroon po ditong pagkakataon na talaga magbibigay ng proteksyon at mahikayat upang ika nga hindi sila matakot at lumabas ng kapihan at makatakas sila kahit kasama ang kanilang magulang o kasama man, baka sakali ho ay tumistigo muli sila. But anyway, hindi na po sila kakulangan ng testigo dahil napakarami pong testigo na magpapatunay upang itong mga ito ay mapatunayan na nagkasala. Ang gusto lang nating ipunto dito, kahit po hindi sila tumistigo, ay mahalungkat. Kung talaga ay kung biktima ho sila, ay mapasama sa mabigyan po ng hustisya, kahit hindi sila tumistigo. Kung biktima ho sila, ang gusto nating ipunto dito, kung biktima ho sila, ay mapasama ang babigyan sila ng hustisya sa ginawa na kalukuhan sa kanila ni Senyor Aguila. But kung hindi ho sila magsasalita at nandiyan ang takot at diyan po sa kapihan, patuloy po silang magsisinungaling, patuloy silang magpapalinlang sa maling doktrina, hindi po mabibigyan ng hustisya kahit sabihin pa na ginahasa sila ni Senyor Aguila. But ang gusto ko muling ipaliwanag, kahit mapatunayan pa natin itong si Senyor Aguila na ika nga po ay mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo beyond reasonable doubt. Kung ikaw naman na naging biktima ni Senyor Aguila na napakarami pa ay nagtatago diyan sa kapihan, ay hindi ho kayo kasama sa nabigyan ng hustisya. Ang kasama lang ho dito na nabigyan ng hustisya ay ang mga lumantad, nagsiwalat, nagpatotoo. Sapagkat hanggang ngayon kahit biktima kayo ni Senyor Aguila ay patuloy pa rin kayong naniniwala na tama ang ginagawa ni Senyor Aguila. Sana magising kayo sa katotohanan lahat na nandiyan sa loob ng kapihan, biktima man o hindi. Magising kayo sa katotohanan para magbigay daan sa tamang hustisya, para mabigyan din kayo ng tamang hustisya. Sana mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at maliwanag po dito sa ating pagtatalakay ang ating binigyan ng highlight, ang pagkitil ng buhay ng anak ni Senyor Aguila na nabuntis niya ang isang babae na kinakasama niya sa kama, inaasawa-asawa. Mga kaibigan, wag po kayong mag-alala. Sa susunod natin mga vlog, pipilitin ko ho makakuha ng video nitong inaasawa na dating minor de edad noon, ba't ngayon ay nasa tamang edad na di umano. Para na sa ganun po, ibandira natin ang mukha kung sino itong babae na ito. Kung ika nga po, tingnan lang po natin ang katauhan. Siyempre kasama natin sa pagtatalakay, kailangan po natin pag nagtatalakay tayo ay maipakita po natin kung sino ito. Okay, alright. Alam ko po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Wala na po tayong oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Please, kung di po kayo abala, wag po kayong matakot. Wag po kayong magtubili, magbigay ng public opinion. Importanteng mahalaga, isang like po sa video na ito. Kailangan ko po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.